Sa himpapawid ako'y napatingin. Mga alinlangan kaya'y may hangganan din. Meron kayang panghahawakan. Isang pangakong hindi tayo iiwan at hindi papabayaan. Mapadpad man sa tirik ng araw, payapa ng hapon o kalaliman ng gabi. Isang yakap ang hindi lumisan sa aking tabi. Mahinahong bulong na nagsasabing kahit saan tumungo, anumang hanapin, kailan may hindi mawawala ang ating pag-asa. Good afternoon po sa ating lahat. Pwede mo naman batiin yung katabi mo ng may kasamang ngiti ng magandang hapon. Itihan mo naman. Ayan. Di pa naman po kayo inaantok. Ayan. Kanina umulan, ngayon mainit na naman. Di mo na maintindihan ng panahon. Yan po. By the way, kung bago po kayo ngayon dito, I would like to introduce myself. My name is Mark, your campus missionary in Every Nation Campus. Now, we are on our 4th week of our series Pag-asa. Everybody say Pag-asa. Diba? So, habang may buhay daw, merong pagsubok daw. So, pinag-uusapan natin daw kasi importante sa atin at malinawan tayo na ang pundasyon o ang pinagkakapitan ng pag-asa natin ay si Kristo lang. Si Kristo lang, si Jesus lang. Kaya sa Kanya lang tayo buong magtitiwala ng buhay natin, sa Kanya lang tayo magtitiwala ng ating kaligtasan, at kahit na sa ating bansa, sa Kanya lang tayo nagtitiwala. He is the anchor of our soul. Kahit na alam natin sa buhay maraming hindi sigurado. Maraming bagay na hindi natin nakikita agad, pero maaari natin itong ipagkatiwala sa ating Diyos. Kaya ang layunin ng serye na to ay hindi natin ilagay ang pag-asa natin sa mundo, sa gobyerno, sa ekonomiya, sa sarili natin, o sa anumang material na bagay na meron tayo. Kundi nilalagay natin ito, kinakapit natin ito sa kung ano ang ginawa ng Panginoon para sa atin. We anchored our hope in the finished work of Jesus on the cross. So recap muna tayo. 3 linggo pinag-usapan natin. First, we've talked about the foundation of hope. We've seen in the life of Abraham that even in despite of his situation and Sarah, he continued to believe God. He continued to hold that hope in God. Imagine, ang tagal nilang hinihintay, 25 years. Halos yung sitwasyon nila is really impossible to make that happen. Yung pinag-usapan natin, yung pag-anak o yung pagkakaroon nila ng anak, imposible sa sitwasyon nila. But God fulfilled the promise at that perfect time. Second week, pinag-usapan natin yung formation of hope. Alam niyo po ba na ang pag-asa ay lalong tumitibay at lumalago kapag may pinagdadaanan tayo sa buhay? Sino ito dumaan ka na sa suffering? Ay, buti pa po kayo, hindi po kayo dumaan. Lahat halos tayo ay dumadaan. Lahat tayo ay halos nakaranas na dumaan sa paghihirap. Pero sabi nga natin, as we endure trials in our life, our character is being shaped and our hope is made stronger through Christ and the Holy Spirit. Mas lalo pa palang tumitibay yung pag-asa na meron tayo. Mas lalo pa palang lumalago yung character na meron tayo kapag dumadaan tayo sa pag-uusig. At pinag-usapan natin last week about future hope. Na kahit hindi sigurado, unstable ang mundo, unstable yung mga buhay natin, maaari pa rin tayong kumapit sa bagay, hindi sa bagay o sa tao na alam natin na hindi magagalaw. We could remain unshaken because our hope is in Christ alone. Meaning to say, eternal.
We are looking forward of His coming again. And we could put our hope onto Jesus. Because it's His promise. Hindi sa mga leader na meron tayo dito sa mundo, pero kung sino ang tunay nagnagahari sa ating mga buhay. And this is what we're going to talk about this week or this afternoon. We are going to talk about fueled by hope. Naalala niyo ba yung isang commercial sa TV na ang tanong ay, para kanino ka bumabangon? Sino alam yun? Yan, Nescafe. At para sa mga estudyante, alam niyo ba kung kailan tong commercial na to nag-air? 2009. Ano ang ginagawa niyo way back 2009? Naglalaro ng Jackstone? Ako naalala ko, graduate ko, first year high school lang ako nito. Itong tanong na to na para kanino ka bumabangon. At madalas yung iba sa atin ginagawang biro, pero yung iba sa atin, it may struck a question to our lives and reminded us, bakit nga ba tayo gumigising at bumabagon sa umaga? Kahit alam nating medyo pagod tayo. Yesterday. Maaari yung result kung bakit tayo bumabangon ay dahil sa tao, sa pangarap, o sa mas malalim na layunin. Minsan, yung iba sa atin gumigising para sa pamilya, para sa kinabukasan, o yung iba sa atin ay sa isang pag-asa na magkaroon ng magandang buhay. Kaya ang tanong sa atin, kanino o para saan ka bumabangon? Sa totoo lang po, lahat tayo ay may dahilan kung bakit tayo bumabangon araw-araw. Pamilya, pangarap, trabaho, o simpleng pangangailangan. Pero sa gitna po ng lahat ng ito, may mas malalim na dahilan na magbibigay sa atin ng lakas at ng direksyon sa bawat pagbangon natin. At yun ay ang pag-asa. Ito po yung pinagkakapitan natin. Kahit na ang mundo na meron po tayo ay sabi nga natin, punong-puno ng kaguluhan, punong-puno ng walang kasiguraduhan, punong-puno ng kahirapan, still, even if hope is a wishful thinking, it becomes our fuel. Pag sinabi mong fuel, yan ang nagbibigay sa atin ng lakas. At bilang Kristiyano po, hindi lang tayo merong pag-asa. Hindi ka lang merong hope. Pero yung hope na meron tayo, sabi nga, ay matibay na pag-asa dapat dahil ito ay nakapundasyon o nakaangkla o nakakapit kay Kristo. Na hindi nakabase sa sitwasyon natin kung hindi sa katapatan at tapos ng gawa ni Jesus sa krus. Kaya ang tanong, anong uri ng pag-asa ang bumubuhay sa atin? Ito ba ay madaling mabuwag kapag may problema ka? Or matibay dahil nakaangkla o nakakapit ito kay Kristo? At ito po ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo upang basahin ang ating mabuting salita. In Romans chapter 12 verse 1 to 2. Sabi po dito, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Let us pray. Lord, maraming salamat sa oras na ito. Dalangin namin, God, na sa aming pagsasaliksik at sa pagnilay-nilay namin ng iyong salita ay maunawaan namin kung ano bang ibig sabihin, God, ng pagbibigay mo ng kalakasan sa amin sa pamagitan ng pag-asa. Banal na Espiritu, hinahanayaan ka naming mangusap sa amin sa mga oras na ito. Correct our heart, even rebuke us. Align us, Panginoon, to your will, so that, Lord,
by the end of this day, we will have this hope in you that will never run out. Lord, we thank you and we honor you in Jesus' name. Amen then. Amen. How we love and serve even in hard times reveal where our hope truly rests. Sa oras na tayo po ay nagmamahal at naglilingkod, kahit sa mahirap na pagkakataon, dito po makikita kung saan nakakapit yung ating pag-asa. At sa binasa po natin na libro, taga Roma, makikita po natin kung paano po present ni Paul sa mga Hudyo na naging Kristiyano at sa mga Hintil na Kristiyano kung ano bang klaseng pagmamahal ang dapat nating isabuhay, paano tayo magtitiis, magpapakumbaba, at magpapakita ng kabaitan kahit sa mga tao nakasakit sa atin. Church, our lives should reflect the gospel. Not conform to the world, but transformed by hope, shaped by love, and empowered by God's mercy. Since tayo ay Kristiyano at mananampalataya na, ang buhay natin ay iba sa kung ano ang sinasabuhay ng mundo. We are called to live our life differently, fueled by hope in God and secured by His mercy. At titingnan natin kung ano ba ang dapat ipamuhay natin sa mga oras at panahon na ito. First point, when we are fueled by hope, it leads us to a life of surrender. When we read verse 1, ang sabi doon, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy. It's a conclusion. Kasi nag-therefore na siya eh. So ano yung babalikan natin para maintindihan natin kung ano ba dapat yung isang alang natin sa maraming pagkakataon na kinawaan tayo ng Diyos. Babalik pa rin tayo sa dati nating status. What is our status before God? We are sinners. We are enemies of God. And we are destined to go to hell because of our sin. That's the reality, church. That's our condition. But, because God loves you, sabi nga ni Kuya Ryan kanina, for God so loved the world that He gave His one and only Son. Binigay niya, ang Diyos binigay niya ang kaisa-isa niyang anak sa atin. He lived the life He should have lived. He died the death He should have died for us. In order for you to be restored in your original position to God. You've been redeemed. You've been restored. You've been loved. And you've been accepted. And all of this is possible and made possible because of His mercy. Maraming beses na pinakita sa'yo ang kanyang awa. Yung mga times na mawala tayo kay Lord. Pero you didn't face that consequence, and yet, instead, He gave you that mercy. Kaya sinimulan ni Pablo, therefore, kaya naman kapatid, tandaan mo lagi yung awa na ibinigay sa'yo ng Panginoon. His saving grace and His forgiveness. Because this will be the foundation of our surrender to Him. Kasi kung naiintindihan natin at niyakap natin ng buo kung ano ba ang ginawa ni Kristo para sa atin, ang tugon natin sa Kanya ay magpasalamat. Hindi naman natin kaya eh. We are unable to save ourselves. But because of His mercy, we are now part of His family. At yan ang babalikan natin lagi. We will always remind ourselves that because of His mercy, we are now saved. And we are ought to surrender our lives to Jesus.
Sabi nga, the more we understand God's mercy, the more we are, or the more willing we are to give Him our lives. Because, church, surrender is not a one-time decision only. Na kapag katapos mo mag one-to-one, o kaya pagkatapos ng Sunday afternoon preaching, nagpa-altar call si Pastor Ron, binigay mo yung buhay mo, that's it. When we say we surrender our lives to Jesus, it means a daily offering. That's why salvation is not a one-time surrender. It's an everyday lifestyle of surrendering your life to Jesus. Because there will be a time and moment in our lives, pag gising mo pa lang sa umaga, pagbangon mo pa lang, doon na malalaman sino ang Diyos mo. Sarili mo, asawa mo, anak mo, o si God. That's why every day, we remind ourselves, Lord, my life belongs to you. I gave my life to you, Jesus. Every decisions, every thought, every relationship that I have, Lord, I surrender it to you alone. Because hope doesn't just look back. It also continues to shape how we live our life today. Kaya hindi natapos kanina, in view of God's mercy, what should we do? Offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your proper worship. True and proper worship. Sa Old Testament po, pag pinag-usapan yung sacrifice, may isang hayop na dadalhin sa isang altar. And guess what? Anong kalagayan ng hayop na yun? Patay. Walang buhay. Pero ang sinasabi ni Pablo sa atin ay kabaligtaran. We live our life as a living sacrifice. Pag sinabi mong buhay, humihinga. Yung katabi mo ba, humihinga pa? Humihinga, buhay, gumagalaw. Check mo ulit kung gumagalaw. O baka natutulog na. When we say we are called to live a life, a living sacrifice to the Lord, then we surrendered our life to Him day by day. At bakit? Why would anyone live that way? Because we know, church, that our hope is not found in this world, but to the one or in the one who gave His life for us. And that is Jesus alone. Wala na sa mundo yung pag-asa na meron tayo bagkus doon sa tao o sa person o doon sa Diyos na inalay ang buhay niya para sa atin. At kapag nakita natin yon at naalala at tinanggap natin ang buong buo, this kind of hope change how we use our time, how we use our talents, and even how we interact with our relationships to one another. Kasi nawawala na yung picture ng sarili natin. We don't live anymore for self-gain. We don't live anymore for comfort. Instead, we live to serve and honor God in every area. That's why when we say we are fueled by hope, means hope is not passive. Hope acts. Hope serves. And hope gives. May ginagawa, may tumatakbo, parang kotse, may nangyayari sa loob. Our hope is alive and active. Pero hindi natin to maisa sa buhay kung panghuhugutan natin ay yung sarili nating lakas. Kaya anong kailangan natin? Mabago from the inside and out. Hope is not only fuel action. Kumbaga hindi lang siya tumatakbo, pero siya rin nagbabago rin siya kung paano tayo mag-isip. That's why in view of God's mercy, live a life, offer your life as a living sacrifice, and then do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing
of your mind, then you will be able to test and approve what is the will of God is His good, pleasing, and perfect will. When we have this hope, we are not tend to conform to the pattern of the world. Hindi mo na ginagaya kung anong ginagawa ng mundo. Pero hinahayaan mo, sabi doon, hayaan yung baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip. Meaning to say, let God transform you. There are a lot of times in our life that when we talk to God, He wants to transform us, and yet we reject. Ganito kasi ako eh. Pag ginawa ko yan, ganito yung mangyayari sa akin. Pag hindi ako nakapangopya, hindi ako makakapasa ng exam. Kapag hindi ako nag-under the table, mawawalan ako ng kita. We wrestle. But if in our hearts clear sa atin kung anong pag-asa ang binibigay sa atin ng Panginoon, hindi tayo matitinag. Hindi tayo papayag. But we allow God to transform us, to renew our mind. Sa mundo, sasabihin sa'yo, yes, chase success. Habulin mo yung success. Maghiganti ka. Unahin mo yung sarili mo. Sige, kunin mo pa kung ano yung pwede mong kunin. That's what the world is telling us every day. Every moment and then. But the word of God is telling a different thing. Because when our hope is in Christ, our perspective changes as well. We begin to see as God sees. Kapag nakaangkla at nakapasok, nakadikit ang ating pag-asa sa Panginoon, binabago rin niya kung paano tayo tumingin sa mga bagay-bagay sa buhay. Mas pinipili mo magpakumbaba kaysa maging mapagmataas. You choose to humble yourself more than pride. You choose to serve over status. You choose forgiveness over bitterness. That's what the gospel and the hope that we receive from Jesus is doing in our life. For hope doesn't just fill our hearts, it transforms our minds. Isipin nyo na lang yung dumang eleksyon ng Pahiyas. Di ba ang dami dyan, nung eleksyon, ang daming banderitas, di ba? Nung Pahiyas, syempre may payas. One time, bumabiyahe kami ni Tony papunta ng office, sabi ko sa kanya, di kita namin yung mga banderitas sa mga kandidato, sabi ko. Sino ba magtatanggal nito? Kasi sabi namin, grabe naman kung nilagay ninyo pero hindi nyo kayang tanggalin. Kasi pagkatapos ng eleksyon, eyesore na yan. Yung ganun. And little bit ako ko anong araw yun, bumiyahe ulit kami papunta ng bayan, nakita namin tinanggal na siya. Ganun din nung Payas, di ba? Payas. May 13, 14, kitang-kita mo talaga lahat. Full force sa pagpapaganda ng bahay. Right after May 15, 16, 17, 18, makikita mo na silang tutulong-tulong na iligpit yung kanilang mga payas. There are volunteers. May mga taong nandun para linisin yung sabihin nating mga kalat na yun. Para bumalik ulit kung ano ba yung katatayuan o sitwasyon ng lugar na yon bago yon ikabit. Parang ganun din sa buhay natin, kapatid. Kapag ibisinuko natin yung buhay natin kay Kristo, hinahayaan natin siyang maglinis ng kalat sa ating puso. Yung bitterness, yung pride, yung fear, yung kawalan ng pag-asa, inaalis ng Panginoon sa puso natin. At binabalik niya yung kapayapaan, yung kalinawan, at yung kalooban niya sa ating mga buhay. And if that's the kind of
hope that fuels us, when we surrender our lives to Jesus, then let's live out this hope in daily surrender. Kung ganun lang din naman pala, na ito ang magbibigay sa atin ng pag-asa, now, Lord, kung sa mundo walang pag-asa, kung doon sa katabi ko ay walang kawalang, walang kapag-asa, Lord, sa'yo meron. Then I will choose to surrender my life to you every day. Because hope is not just a feeling, church. It's a fuel that leads us to full surrender. It's a fuel that leads us to full surrender. Next point, when we are fueled by hope, it shows us how we live, how we love and serve others. When we read Romans chapter 12 verse 9 to 13, we're going to see here a kind of life that had been transformed by the gospel. At makikita niyo po dito kung ang itsura niya ay isang totoong pagmamahal, tapat na paglilingkod, at pag-asang umaapaw na makikita sa ginagawa. These verses are not just moral instructions, but these reflect a lifestyle of someone had been filled with full of hope. Who of the person who truly received the gospel. Isa-isahin po natin. Romans chapter 12 verse 9. Love must be sincere. Hate what is evil. Cling to what is good. Sa Tagalog, magmahalan kayo ng tapat. Mahal mo ba yung katabi mo? Sincere ka ba? Dagdagan pa natin, hindi mo lang ba mahal? Sincere ka ba? Tapat ba yung pagmamahal mo dyan sa katabi mo? Because genuine hope results in genuine love. At itong pagmamahal na to ay hindi plastic, hindi peke na masasabi natin. It's honest, it's sacrificial. Meaning to say, kahit ang hirap mahalin ng taong yan, kahit hindi okay sa akin, Lord, mamahalin ko yan ng tapat. We don't pretend to love somebody or someone. But we sincerely seek others' good. Kahit minsan, di ba, parang yung nakaaway mo o nakasiraan mo, o may narinig ka, may sinabi siya sa iyo, you cannot help yourself now to pray for that person na madapa siya, na hindi masarap yung ulam niya mamayang hapunan, but to pray for what is good to that person. If you truly love the person, ang gagawin mo, Lord, I pray, Lord, whatever what he is doing, what he is going through in life, Lord, I pray that he will be back to you. I pray, God, kung ano yung makakabuti doon sa tao na yun. Because you always cling to what is good and you hate what is evil. Malinaw po ba? Love must be sincere. Hindi lang yun. Verse 10, magmahalan kayo bilang magkakapatid kay Kristo at maging magalang sa isa't isa. Hindi ka lang tinawag ni Lord na magmahal ng totoo at tapat. Tinawag ka rin niyang magmahal. Mahalin mo yung kapatid mo sa pananampalataya. Kaya sabi mo sa katabi mo, I love you. As a sister and brother. Ang tunay na pagmamahal po ay hindi kompetisyon. O dapat mas mahal mo siya kaysa sa iyo. It's not actually that. True love prefers others because this how Jesus demonstrate humility. Na kapag nandun yung pag-asa natin kay Kristo, kapatid, hindi natin kailangan patunayan yung sarili natin o ipaglaban na dapat makilala tayo. We can freely honor others. Because what his accomplishment is my accomplishment as well. And I could honor them. Kahit hindi po akong gumawa nun, walang problema kasi bakit? Mahal ko yung kapatid ko. Eh di ba parang, sino din may mga kapatid? How many of you remembered when the time yung kapatid mo umakyat ng entablado?
naka-receive ng reward, nasa recognition, anong ginagawa mo? Pinapalakpakan mo, 'di ba? May kasama pang pagsigaw. Hindi mo sinabihan na, "Dapat ako 'yan." O sinabihan mo ba na, "Ako ang nagturo diyan." Eh, iba sa labas maaaring gano'n. But as a Christian, no, it's okay. Kung walang credit sa'yo, walang problema. Kasi mahal mo yung kapatid mo. At madalas sa magkakapatid ay merong pagtatalo at pag-aaway. Sino dito may kapatid kang hindi kayo nagtalo? Paturo naman. Most of the siblings fight, but siblings reconcile and grow and love stronger. Gano'n din po sa atin simbahan. Magkakaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan. Magkakaroon tayo ng pagkakataong magtatampuhan. Pero mas sana manaig yung pagmamahalan natin sa bawat isa. Nang mas lalong tumibay ang ating mga relasyon sa bawat isa. Hope frees us from self-centeredness. Kung totoo yung pag-asa na meron tayo, hindi na tayo makasarili. Now, pinakita sa atin ni Pablo kung anong itsura ng pag-ibig na yon. Ngayon, ipapakita naman ni Pablo sa atin kung paano ba itong pag-ibig na to ang magbibigay ng kalakasan sa atin para maglingkod. Verse 11, sabi doon, "Huwag kayong maging tamad kundi magpakasipag at buong pusong maglingkod sa Panginoon." Huwag kayong maging tamad. Huwag mo nang tingnan yung katabi mo at hindi siya yan. Church, alam niyo ba kung anong ginagawa ng katamaran sa atin? Laziness can lead us to spiritual dryness. Pag tinamad kang umattend ng church, pag tinamad kang magpakita sa ka-one-to-one mo o mag-one-to-one, mag-disciple o kahit victory group, huwag mong tanungin kung bakit nanlalamig ka kay God. Because it makes you dry. That's the reality. Yung pagiging tamad, na nawawalan na tayo ng opportunity na maglingkod at magmahal ng kapwa. To the point na ang katamaran ay nagiging kasalanan. Pag tayo ay nagiging tamad, sinasabi natin, next time na lang. Tinawag ka na, "Huy, serve ka na sa church. Tagal ka na dito, 5 taon na. Next time na lang." Marami naman dyan. May mas magaling pa sa akin. Ikaw nga ang tinatawag eh. God is giving you an opportunity to be used by the Lord to serve and to experience that love to other people. At makikita mo dun, ng taong tamad tend to serve themselves. Mas inuuna ang sarili, their comfort, their feelings, and their convenience. Kaya sabi ko, huwag mong tingnan yung katabi mo kasi hindi siya yun. God is inviting us to serve. God is inviting us to be part of the church. God is inviting us to feel that sense of community, that tangible experience of His love through the church. The question is, are you willing to be part of this church? Because again, hope reminds us to stay spiritually alive and passionate. Hope produces energy. Kapag naalala natin ang kanyang pagbabalik ni Jesus at ang kanyang gantimpala sa atin, we can serve God passionately. Kahit na ang feeling natin ay pagod na tayo at nadi-discourage na tayo. Kaninang maga kwento ko nga po, there was a time in my life as a follower of Jesus. Way back, after graduation, so ang dami po namin graduate. Kasi campus eh. Pagka-graduate naming lahat, isa-isa na pong nawawala yung mga taong naging dahilan din naman kung bakit ako nagstay sa church. First, syempre kay Jesus.
But sabi ko nga, I've sensed His tangible love through the church, through the community. And one time and one day, ang nangyari, yun na nga, umalis na yung mga kaklase ko. Umalis na yung mga kaibigan ko. Imagine, ang hirap po nun para sa akin na makita na kami dito, kumpleto kaming, halos yung mga kaibigan ko nasa worship team eh. Tsaka nasa ushering team. So, dito, magkakasama kami, unti-unti na nawawala. Sasabihin nila dun sa ano namin, kay ate Kitty, sasabihin nila, ate, hindi na ako magpapaline up next month. Bakit? Natanggap na po ako sa trabaho. Yes! Pero sa loob mo, nawawala na sila. Isa-isa na silang nawawala at time. And I was so discouraged. At doon ko po naramdaman yung pagod. Biro mo naman, tutugtog ka linggo-linggo. Nakakapagod. But there was this one time, Pastor Jason approached me, "Bro, kumusta ka na?" "Ito Pastor Jason, ganto, ganyan, ganto yung ano ko." May trabaho na rin ako that time. Back and forth pa rin ako dito. Kahit naman merong Victory Lucena, pero I still choose to be here. Then at some point, he felt that that tiredness and discouraged. Nawala na akong halos kaibigan. Halos yung mga close ko wala na. Nahihiya din akong mag-build ng bagong relationship sa mga bago. Pero anong sabi niya sa akin? Hindi ko na-experience yung parang, okay lang yan. Sabi niya sa akin, "Bro, gising. Gumising ka." And at that moment and at that time, wait, oo nga pala. What I am experiencing, yes, it's valid, but at the same time, it's selfish. Because I only think about myself. But kaya nung time na yun, naparepent din ako, "Lord, sorry if I'm too being selfish." Kaya at that moment, I built friends in the church. Yan, buti dumating sila Roncie, si Dajut, yun yung mga sila Benjo, yun yung mga una kong ka-victory group as a single professional. Sila na, yung naging mga bago kong kaibigan dito sa simbahan. Yung iba naman nandito pa. Pero that moment at that time, sila yung mga naging bago kong kasama. And that kind of hope, keeps the fire of service burning. Mas lalong tumibay yung pag-asa. Mas lalong nagkaroon ng apoy para maglingkod sa Panginoon. Kasi akala mong solo ka lang, meron ka namang kasama. At dahil may pag-asa kayo sa buhay, magalak kayo. Magtiis kayo sa paghihirap at laging manalangin. We could see here these three attitudes that are complete and deeply connected to one another. Our hope, our joy flows from the hope that we have in Christ. Our patience come from trusting God's timing. And our faithfulness in prayer keeps our heart focused on God's strength and not ours. Hope doesn't deny the difficulty, it endures through it. Ang paghihirap sa buhay ay nandyan at hindi mawawala. Pero dahil sa pag-asa na meron na nagpapalakas sa iyo, yan ang nagiging dahilan para magtiis ka at maglakad ng patuloy kahit mahirap. This is the hope that fuels us. And don't deny the difficulty, but endures through it. Kaya naman, sabi doon, tulungan ninyo ang mga pinabanal ng Diyos na nangangailangan at patuloyin ninyo sa inyong mga tahanan ang walang matuluyan. A hopeful heart is generous. Hindi po siya hoarder. Marunong po siyang magbigay. Kapag punong-puno ng pag-asa ang ating puso, tayo ay mapagbigay. Hindi ka, ako lang yung meet mo, ate, ako lang yung meet mo, kuya. Kailangan ko to, kailangan ko yan.
But someone who is hopeful gives. Bukas ang pinto kahit na ang bahay ay makalat o kahit ang pagkain ay simple lamang. Hope welcomes other in, especially the weary and wandering. Isa pa pong kwento. After ko po mag-work sa Batangas, I resigned in Batangas and I tried to find a work here in Quezon. But during the time na naghahanap po ako ng trabaho, nandito po ako sa Lukban para mag-serve. Una, paisa-isang araw, sa isang linggo, Sunday matik na. Pero weekdays I allot myself to I make my time to go here just to reach out students in the campus. Isang araw. Hanggang sa dumating na yung punto na Tuesday, Wednesday, Thursday merong outreach. Friday merong gathering. Sabi ko, nakakapagod naman. Kung uwi pa ako ng pagbilaw. Although kaya ko naman pero parang hindi na kaya ng aking energy. At doon na po kami nagkasama ni Lloyd sa bahay. Lloyd is our campus missionary in Calapan. So, sa madaling usap, nakitulog po ako sa kanila. Siya rin po ang nag-offer sa akin ng bahay nang walang bayad. Sana hindi ako singilin ni Lloyd. Pero at ako'y nagpapasalamat sa kanya kasi he offered his house to me. But you know what? Our relationship, smooth ba? No. We have conflicts. We have this perspective and mindsets that are contradicting to each other. We battle. At the end of the day, we choose to reconcile. We choose our relationship. Kami ni Tony, bago siya magkagusto sa akin. Akala niyo po ba nung nagkatrabaho na kami, lagi kaming okay? Hindi, nag-aaway kaming 'to. Naalala ko hindi pa nga 'to full-time, inaaway ako sa labas, eh. Pinagsasabihan niya ako, "Bakit ito ginagawa mo? Bakit ganito? Ba't ganyan?" Sabi ko, "Grabe, so we have conflicts. Same thing, we have different perspective, mindset, cultures, and backgrounds since she's from Makati, magkaibang-magkaiba. But the end of the night, pag-uwi namin, magkabati na po kami. At dun na nga nagsimula, Shara. Conflicts, but we choose to be reconciled. Because why, church? Love love is not fueled by emotion or comfort, but by hope, a hope that believes reconciliation is possible, that God can still work, and obedience is better than bitterness. God calls us to forgive our brothers and sisters, those who've wronged us, and reconcile with them. And if we obey, it's better than to plant bitterness in our hearts. Because bitterness will make you stuck where you are today, and it will not help you to move forward in life. Imagine mo yun, lumalakad ka sa Panginoon na may bit-bit ka. Ang hirap nun, kapatid. But God is teaching us to forgive and to reconcile. Forgiveness is one thing, but sometimes reconciliation is hard. Pinatawad mo na yung tao, pero hindi ka pa willing makipag-ayos, makipagbati. Kaya pag nakikita mo sa simbahan, ay, hindi na ako atin ng 4 p.m. Nandito siya, 10 a.m. na lang. Iniiwasan mo. Doon pa lang makikita mo na there's this small bitterness in your heart. Na maaaring sa susunod, hindi na doon sa tao na yun, pero doon sa kasunod, lalago na yan, lalaki na yan. Kasi hindi mo pinadil kay Lord. Kasi hindi mo nireconcile kay Lord. At hindi ka nakipag-ayos doon sa nakausap mo. O sa nakanakaaway mo. That's why we practice hope and action.
Mahirap, mahirap kapatid. Hindi po ako nag-aano sa atin dito na madali. Kayang-kaya. Kaya, yes. Kaya nga sa tulong ng grasya ng biyaya ng Panginoon, ito ay mangyayari sa buhay natin. Kaya nating makipagbati. Kaya nating magpatawad. Kahit na alam natin na mahirap yung naging sitwasyon natin. Kaya ang tanong, sino yung pwede kong paglingkuran ngayong araw na 'to? Ngayong darating na linggo? Automatic na yung pamilya natin nandiyan na yan. But who is that one person that you are not expecting you to serve? Small acts like call, message, or a meal, or even listening, done in love, reflect a hope that is alive. Ulitin ko ha, yung maliliit na bagay na ginagawa natin tulad ng pagtawag, pagme-message, sa pagkain, at sa pakikinig, done in love. Not because you are hurt, not because you are bitter, not because you have a bad intention, not because you want to just nag-usap kayo pero ibang pinag-uusapan. No. It's a heart-to-heart talk. Kamusta ka? Kamusta ako? How we will move forward to the Lord. Move forward in life. It reflects a hope that is alive. When we serve God's people, church, we serve Christ Himself. Kaya nga sabi, di ba, kung anong ginawa natin sa mga kapatid natin, yun din ang ginagawa natin sa Panginoon. Kaya naman, I would like to take this opportunity to thank all the people who serve in the church. Pwede ba natin silang palakpakan? And next, I would like to thank also those people who are continuously making disciples through one-to-one and victory group. Palakpakan naman natin po sila. Kasi hindi po mangyayari hindi po tayo lalago kung ang bawat isa ay hindi ginagampanan. Kung hindi gagampanan ang bawat pagtawag o kalooban at layunin natin sa buhay. Last May 10, we have this discipleship conference here at our hall. Most 100 participants are here. But all of the success is not because of 4 person who've mobilized it. Ako, si Chester, si Pastor Ron at si Tony. Imagine mo kung kami lang 4 ang gagawa ng lahat. Buntis pa, bagong pasok, medyo may sakit ng konti, may inintinding 10 days yung isa. Imagine. But thank God because we have you guys who serve. We have you leaders who continue to do your one-to-ones, to continue doing discipleship in your victory groups. This place will not be filled with people worshiping God if we are not doing the calling of God to us, and that is to honor God and make disciples. Kaya maraming salamat. On behalf of the team, on behalf of Victory Lokban, we would like to express our gratitude to you. Nawa, makilala ang simbahan natin o tayong mga mananampalataya na ang pag-asa ay hindi lang natin pinipreach, but we practice in love, our service, and our welcome. And lastly, when we are fueled by hope, we respond with radical kindness and grace. Hope in Christ transform our response to evil. Instead na ang gawin natin sa mga taong nakasakit sa atin ay gumanti, magtanim ng galit o ng puot, we respond with blessing, peace, and kindness. Ito ang ginawa ni Jesus, kaya ito naman ang binibigay na kalakasan sa atin ng banal na spirito na gawin natin. Anong itsura ito? What does this look like? First, we respond with blessing, not cursing. Verse 14, idalangin ninyo sa Diyos na pagpalain ng mga taong umuusig sa inyo, pagpalain nyo sila sa halip na sumpay. Paul echoed a verse in Matthew chapter 5 verse 44. It says that love your enemies and pray for those who persecute you. Because hope gives us the strength to bless instead of curse. Normal sa atin mga kapatid na kapag may nakagawa ng pagkakamali sa atin ng tao, gaganti ka. We fight back. That's our human nature. But hope teaches us
that God sees and God will repay. Kaya imbes na mag-retaliate tayo, gumante sa kapwa natin, you pray for that person who've hurted you. You speak life and not bitterness. Imbes na marami tayong sabihin na ganyan, no. Sit down, quiet, and pray. Lord, I speak life to this person. Hugutin mo, God, yung puot na maaaring tumubo sa puso ko at palitan mo ng buhay. Buhay na magbabago, hindi lang sa akin, kundi sa Kanya. We choose empathy over envy and or indifference. Magalak kayo sa mga nagagalak at makiramay kayo sa mga naghihinagbis. Ang pag-asa na meron po tayo nagpapakita na tayo ay nandito. Present tayo sa buhay ng iba. Hindi tayo nag-iisa. Not aloof or not centered. You rejoice with them every time that they will have their milestones. You celebrate with them. But at the same time, you weep. Umiiyak ka, nakikiramay ka sa panahon o sa oras na sila, na sila ay nagigrieve. Marami sa pagkakataon sa buhay natin, maaari na pag nakikita mo yung isang kasama mo sa simbahan, yung kapatid mo sa pananampalataya, na be-bless ni Lord, yung kakasana all mo, nagiging inggit na pala. Yung iba naman sa atin, hindi natin ina-acknowledge yung paghihirap natin kasi hindi convenient para sa atin. But hope allows us to genuinely share in both joy and sorrow. Every time that Pastor Ron and I will be in a pastoral service, may tinatawag po kaming KBL. Kasal, binyag, libing. Kasama na dun yung mga blessing house, blessing, business blessing and all. At ako natutuwa ako pag every time meron po kaming kasal, kinakasalan. Tulad nga po nung sabi ko, tulad nung kaibigan namin sila Jansen and sila Benjo, ayan. We are happy and we are enjoying the unity that is made possible with the Lord. Kakatuwa. Kapag merong church member na nagkaroon ng anak, cute na cute. We are so happy to bless the child, looking forward that this child, with man or a woman of God, will be raised and be the next generation of leaders. If a person have successfully have a new business, we celebrate with them. Siyempre, ang sarap ng pagkain pag libre. Pag blessing, ano lang po yun. Pero, andun kami, nagse-celebrate. Pag may bagong property, may bagong house, may bagong kotse, man, Lord, we pray that this person's hope, God, I want to have that kind of hope as well. Pero madalas ang mahirap, yung kapag iiyak ka na dahil kasama mo sila sa isang libing. It's hard. You've also experienced and felt their grieving. Nawalan sila ng magulang, nawalan sila ng asawa. Ang hirap. But you are there as a church, as a family, to weep with them. And that's how God calls us as a church. If we have this kind of hope, then we share hope, we share both joy and sorrow with each and every one of us. We are present. And we are called to live humbly and harmoniously. Sabi doon, verse 16, mamuhay kayo ng mapayapa sa isa't isa, huwag kayong magmataas. Sa halip, makipagkaibigan kayo sa mga taong mababa ang kalagayan, huwag kayong magmarunong. Sa mundo, tinuturuan ka na bumili ka ng kaibigan na iaangat ka. Yes, ako naman yun. Pero yung gagamitin mo yung tao para lang makaangat ka is different. You use your networks
Ay, lalapitan ka 'to kasi malapit 'to kay congressman. Ay, lalapitan ka 'to kasi businessman 'to. Pero 'pag may nakakita kang papasok diyan at hindi maayos ang kasuotan, tatalikod ka na lang. Is that the kind of church this building? No. That's why Paul warns his people against pride. Sapagkat sa church, makikita pa rin natin 'yan. Makikita mo yung isang grupo dun, puro businessman lang. Sa grupo na 'to, mostly engineering lang. Pero 'pag may pumasok ng kabha, ay hindi ka dito. You're not belong here. Kapag hindi ka naka-bag na oo, sabagay sa Manila, 'pag hindi ka naka-bag na Louis Vuitton, ay hindi ka dito. But this clique groups, but God or the gospel teaches us to associate with poor, the sick, and the outcast. Ganon din po tayo. Kung sino ang papasok diyan sa pintong 'yan, pare-pareho po ang pagtingin natin sa kanila. Kaya ang tanong, every time that you will be here, sinong kinakausap mo? Do you value conversation na magbe-benefit ka lang? Or you quickly welcome the newcomers, lalong-lalo na kung feel nila that they are out of place? Do good even when wrong. Gumawa pa rin tayo ng mabuti kahit nagkamali sila sa atin. Huwag ninyong gantihan ng masama ang mga gumawa sa inyo ng masama. Gawin ninyo ang mabuti sa paningin ng lahat. Hangga't maaari, mamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayo maghihiganti. Ipaubayan ninyo iyan sa Diyos, sapagkat sinabi ng Panginoon sa kasulatan, "Ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa. Kaya kung nagugutom ang inyong kaaway, pakainin mo. Kung siya'y nauuhaw, painumin mo." Dahil kapag ginawa mo ang mga ito, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Huwag kayong mapapatalo sa masama, kundi talunin ninyo ang masama sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Our response to evil is to do good. We let God to handle justice. In this world, we experience so many injustices. But at the end of the day, we don't repay evil for evil or take revenge. But we trust God, for vengeance belongs to Him and not to us. We respond with radical kindness. Kapag daw yung kaaway mo ay nagutom, pakainin mo. Kaya yung katabi mo, maya pakainin mo. Hindi, joke lang. Because acts of mercy, church, is not weak. Is not a weakness or is not a form of weakness. But it is a mark of a spiritual strength. Ang pagpapakita ng awa ay hindi isang kaduwagan o kahinaan. Pagpapakita ito ng kalakasan sa atin. And we break the cycle with goodness. Puro kasamaan na nga sa mundo, dadagdag ka pa ba? Dadagdag pa ba tayo? No. So we repay evil with good. Kindness is a spiritual warfare. Ang hirap maging mabait, lalo na kung hindi ka bait, kung hindi okay yung tao na yun. But you know, it disrupts hatred and reveals the heart of God's kingdom. Yung sinabi dito in verse 20 na kapag ginawa mo itong mga to, mapapahiya sa kanyang sarili. It doesn't mean that we put the person in shame. Hindi mo pinapahiya. But it just saying to us, or hindi tayo superior sa kanila. But it's just telling us that kindness might awaken their conscience and lead to repentance. Na kapag pinakita mo ng kabaitan, yung taong gumagawa ng masama sa'yo, ay, o nga pala, hindi to okay. And his response, or that person's response, is to repent. Forgiveness involves both action and attitude. At kapag tayo ay nahihirapang magpatawad, simulan natin gumawa ng mabuti. And our heart will often
follow. Kapag nahirapan tayong magpatawad sa taong nakagalit sa atin, pagpasok diyan sa pinto, ngitian mo, pakitaan mo ng mabuti, hanggang sa makita mo yung puso mo binabago na ni Lord. Hindi lang yung tao na yun, ikaw, binabago ka rin ni God. As I end, when we are fueled by hope, we live differently. We surrender daily because we trust God's mercy. We love sincerely because we receive His love, and we serve joyfully because our eyes are fixed on eternity. The hope that we are preaching and saying today is not just a feeling, church. It's our fuel. It's a force. Sabi nga natin, hindi gagana ang sasakyan kung walang gasolina. Ganon din, ang magpapatuloy sa atin sa paglakad sa ating Panginoon ay ang pag-asang nakaangkla at nakakapit sa Panginoon. It moves us to act. It changes how we think, and it reshapes how we live and love and lead. So we don't hold hope onto hope. Let hope hold us. Because when we let hope fuel our faith, our worship, and our daily walk. Because Jesus is not just our hope for the future, He is our hope for today. That's why we live fueled by that hope. Live for Jesus. Can I invite everyone to stand? And we will pray. O aming Diyos, maraming salamat sa oras na to. Salamat Panginoon dahil ang iyong pagmamahal sa amin na hindi nagbabago. Salamat Panginoon dahil ang iyong layunin, ang iyong kalooban ay mabago ang aming mga puso katulad ng kay Kristo. This time, Church, God is inviting you to be honest with Him. Saan ka nahihirapan ngayon? Are you having a hard time to surrender your life to Jesus? Are you having a hard time to serve and love others? Are you having a hard time to respond with kindness and grace? This time, Lord, we acknowledge our need for your presence and grace. Lord, we ask you to make our life a clear reflection of Jesus in our words, in our actions, in our relationships. Lord, today we choose to love, we choose to forgive, we choose to serve kahit na mahirap. Lord, today we seek you, we seek your will in our life more than what is convenient, comfortable, and popular. Lord, today, if some of us feel like, Lord, there's no hope, God, we reject this hopelessness and we fix our eyes in you, Jesus alone. We fix our eyes on your truth and to your promise. Church, sapat na. Sapat na yung pagmamahal ng Panginoon sa atin upang magkaroon tayo ng pag-asa. Sapat na yung awa na ibinigay sa atin ng Panginoon upang ang pag-asang ito ang magbigay ng kalakasan sa atin na magpatuloy sa ating buhay. Kaya naman sa pag-awit natin, I hope and I pray that we will cling on to this hope that will fuel us to live a life according to Jesus.